Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock, tapos yung mga review na lang natin yung mga stock na in-screen ko na nakaraan ng mga possible pa rin na umakyat ngayon. So sa Sabado, mag-i-screen ulit ako guys, ang bayanin yung screen ko ng mga stock. So baka mamaya may mga lumipad naman na stock by next week. So maka sabay kayo sa mga stock na yon na i-discuss ko. So guys, kung bago ka na sa aking channel, please don't forget to click Possessional Traders PH, lalo-lalo na sa mga newbie o bago sa stock market guys. Please check this playlist guys na buy signal lesson guys, no? So sa buy signal lesson guys, discuss ko yun dyan yung uptrend, sideways, downtrend. So ito yung tatlong category dito sa stock market, no? So dito lang naglalaro yung stock market. So discuss ko yung paano yung buy signal mo, sell signal mo, entry point or exit point, at saka cut loss level, at saka position sizing. So, check nyo naman itong ibang lesson. So, nandiyan yan sa baba ng description. Check nyo lang din guys. Tsaka yung sama nyo na rin yung 10% gain monthly rule at saka my earning or loss in stock market. So, check nyo na rin sa baba guys. No? So, ito rin guys, yung positional traders PH. So, marami din sa akin nag-message dito. Pwede kayo mag-message dyan regarding sa stock or pwede kayo mag-post dito regarding sa stock din guys. No? So, open tayo dyan. Open question and answer tayo guys. Ayan po. At saka guys, huwag nyo rin kalimutan guys itong Call Financial Traders Investors. So, paki-like na lang po itong page na to o paki-share na lang din sa iba para just in case pwede sila mag-join dito. So, open na post tayo regarding dito sa mga stock. So, ayan guys, so marami nagpo-post dito, basa-basa lang din talaga kapag may time, no? So, ayan. So, nagpo-post din po ako dyan guys ng mga stock. Ayan. So, ayan guys. Next tayo sa global finance. Ayan. Itong global finance, Dow up ng 0.15 or 44.81. So, gold futures down ng 0.42. So, ayan, Dow Jones. So, up. So, sana mamaya up din tayo. So, simulan na natin dito guys sa ibang stock. So, yung iba kasi dito na-request na rin. So, i-review na natin. Tulad nito, DMC. So, ni-request to ni Ma'am Connie. Ayan. Yan. Sana medyo tayo maghang. Sana mabilis-bilis to. So, DMC. So, DMC, kay Ma'am Connie. Ayan. So, RSI nito. May overbought na to. So, 76. Kung may plano kayong pumasok dito, medyo abang-abang na ngayon sa pullback. So, ang MACD nito, bullish na bullish. Ayan. So, net foreign, kita nyo naman, mga isang linggo na to pumapasok. Oh. Mahigit isang linggo. Ngayon, dito, Ma'am Connie, just in case may average kang maganda dito, kung kaya mo naman i-hold to, hold mo na lang din to. Kasi ito, tinitingnan natin yung before pandemic, January, just in case ba, kapag in-hold mo to, ayan, nag-hold ka dyan, may possible pang return na, yung 20%. Tapos, yung next na return, itong mga medyo top na unti, ayan, di ko na nilagyan yan. So, 31%, ayan. So, ayan yung mga tinitingnan muna natin, yung mga 6 months, 1 year. So, sana umabot pa rin din talaga sa loob ng isang taon. So, cash dividend naman ito, maganda naman 0.23 every shares, no? So, ayan, kung kaya naman hold mo na lang muna dahil nga, tinitingnan natin dito yung long-term perspective, yung moving average 50 at saka 200, crossover na to. So, ibig sabihin, napaka-bullish itong stock na to. So, kailangan talaga, marunong ka lang talaga mag-buy and hold. So, ayan po. So, next tayo, Macro Asia. Ayan, Macro Asia. Sa Macro Asia, ayan. So, bullish na bullish to si Macro Asia. So, overbought na to guys na. So, kung just in case wala kayong position dito, huwag na nyo nang habulin to. So, abang na lang din kayo sa pullback. Pero kung tinitingnan nyo to, si Macro Asia, so net foreign ito guys, no? May net foreign na pumapasok. Kung tinitingnan nyo to in long term, at least, or buy and hold na medyo matagal, at least mga 6 months, 1 year,
So, or after 2 years, tinitingnan nyo to, si Macro Asia, hold nyo. Kasi nga, before pandemic, yung price dito, ayan. Itong tinitingnan ko dito, guys, no? Ayan. Yung price na to. Itong, just in case, mga 6 months, 1 year from now, ayan, 85% yung return sa'yo. Kung kaya mo i-hold si Macro Asia. So, ngayon, kung medyo chupet, medyo hintay ka na muna sa pullback, dahil medyo mataas ng RSI nito, with regards in long term, moving average 50 at saka 200 crossover na sa ilalim. So, yung 100 nandiyan na rin. So, yun ang tinitingnan natin sa long term, yung mga moving average 100, 200, tsaka yung crossover ng 200 at saka 100. So, ayan. So, kung tinitingnan mo at naniniwala ka sa fundamental ni Macro Asia, ayan, so hold mo lang. So, kung long term naman tinitingnan mo, buy ka lang din. So, wag mo nang isipin. Kapag bumaba, buy ka lang din ulit. So, next natin, MRC. Ayan. So, na-discuss na rin natin to. Galing to sa potential stock natin na upside potential stock, no? Yung mga possible na umakyat. Ayan. So, dito, kung wala kang base dito, wag mo nang habulin to. So, 76 na yung RSI nito. So, itong stock na to, malikot to masyado. Ngayon, dahil malikot to, possible magkaipitan dito na naman, no? So, net foreign nito 4.36 M. So, mga ganitong stock, guys, kapag ako, hindi ko na hinahabol to kung wala akong base. Kasi nga yung base ko dito, nabenta ko na rin. Sayang, nang inayang din ako sa base ko dahil nga naibenta ko kaagad. Ayan. So, check natin to. So, ayan guys, no, yung trend niya. Ayan yung trend. So, maganda yung trend niya. So, lumabas siya sa trend line niya. So, bullish na bullish to. Yung EMA 21 natin to be follow. So, ano ba ang next resistance nito? 58 guys, no? So, ang next resistance natin dyan, 58. So, pagkatapos niyan, 58, nasa 80 na ata to. So, kung hindi ako magkakamali, mga 80 na ang next resistance nito after 58. Kasi nga, ito, yung history nito, nakasabay pa ako dito nung from 42 pesos, 0.42, umabot pa ng 86. Ayan. So, tinitingnan natin yung gap up muna dito. Kung kaya niya, kasi breakout kasi ito eh. Nagkaroon siya ng breakout ng uptrend. So, ayan. So, yan ang tiningnan natin muna. Sa pagkatapos niyan, na possible, titingnan natin itong mga part na to, 0.66 o 0.65 at saka itong level na to. Yan. Pero 0.58 muna tayo mag-focus. Kung sakaling mabutas yan at kaya butasin yan, ilang percent ba to? 0.54 hanggang 0.58. So 8% guys, 7 point something. So tingnan natin yung 10% kung hanggang saan. Kung kakayanin guys, no, titingnan natin. Dito sa part na to, sa nagkukumpulan, ayan, dyan sa medyo may base ng unti, ayan, sa 0.62. So 14%. So tinitingnan natin din dyan na possible yung 14.4% kasi nga masyadong malikot to si MRC. So ingat sa FOMO dito guys, no? Dito kasi nagkakaroon ng mga history na umaabot ng tulad nito 50%. Malikot masyado to guys. Kung kaya mo naman mag-hold dito, kung may maganda kang base, hold mo lang. So medyo kung gusto mo naman safe ka, kapag okay na yung earnings sa'yo, pwede mo naman trend follow mo, pwede mong 50% sell ka muna ngayon, tingnan mo yung maximize mo yung possible na itaas. So doon mo ulit i-sell yung 50%. So ganun lang. So medyo kinakabahan ka, o ayaw mo pa i-sell mo muna yung 50% para sure na yung ano mo, yung earnings mo. So mas mabuti, mas maganda yung earnings natin at kontento na tayo, doon na tayo mag-sell sa mga gusto natin na presyo or gain na gusto natin. Ayan. Next natin si RCI. So ito, si Roas and Company. Ayan. So sana wala na tong ayan, guys. So medyo bumabagal yung aking system ba o net. Lagi na lang. So teka lang, bilis
Bilis-bilisan mo naman. Baka naman guys, pa-like tayo dyan guys. Huwag niyong kakalimutan yung like natin dyan at saka subscribe. So yun na lang guys, masayang-masaya na tayo. So, kalimut mo na to. Yan. Tapos, load natin. Internet ko nga mabagal guys. Ayan. Sana bumilis na. So, kapag guys, may mga katanungan kayo, message nyo lang ako dun sa, sa Positional Traders PH, dun sa Facebook page, or pwede nyo ako i-message personal dun sa messenger ko, o kaya add nyo ako sa Facebook. Ayun. Para just in case, mabilis yung mga katanungan nyo at masasagot agad natin kung sakasakali, no? Mas maganda sa messenger guys, kasi mas active ako dun sa messenger kaysa dun sa Facebook page. Yan. So, next natin si RCI na. Next natin. Grabe to. Bumagal pa. So, pagpasensya nyo guys, medyo bumagal, no? Ayan. So, makabalik na sana. Ayan. So, sa RCI natin guys, buy signal pa rin to, si RCI. Ayan. So, ang RSI natin dito, 61, napakababa pa, no? Si RCI MACD natin, ayan, bullish. May momentum. So, buy signal tayo in any price. Kung nakakuha ka dito, na-discuss ko to mga 2 days ago na. So, kung nakakuha ka malapit sa 1.2, mas maganda kasi buy signal, moving average 100, nasa ilalim na. So, with regards in long term, magandang to gawing long term. Pero mas magandang gawing long term kapag nasa ilalim na yung moving average 200. Ayan. So, may volume, maganda. Ayan. So, nag-up siya ng 2.42%, may volume pa. So, buy signal tayo dyan. Kapag breakout, itong hinihintay dyan guys, yung breakout dito sa resistant na to. Ayan. 1.3, ilan ba yan? 2.25%. Ayan. So, after nyan, possible pa na next resistant itong 1.45. Ayan. So, 14.3%. So, next tayo. Buy signal pa rin yan. So, halos review na lang dito kay RCI guys, no? So, MBT. Si MBT, review na lang din to. Galing to sa mga potential stock natin na madalas natin mino-monitor. So, dapat guys, kung gusto nyo magkaroon kayo ng magandang earnings, mahilig kayo mag-monitor ng mga stock o mahilig kayo mag-screen ng stock para alam nyo na ano mga stock na possible yung sakyan muna. So, bullish na bullish to. 69, tapos sa MACD nito, bullish. So, buy signal, in long term naman ito guys, kung just in case, long term naman ang iniisip nyo kay MBT, hold nyo lang. Kung may mga position kayo dito. Kasi nga, ang return naman ni MBT, unang-una, itong resistant na to, ayan, yan ang return. So, hawakan nyo kahit 6 months o 1 year, ayan. Tapos ito, January, ito, February, dito pa sa level na to. Tama ba? January, ito pa guys, no? Ayan, yan, no? So, ito pa ang tinitingnan natin kasi nung time na January, yan. So, yan ang tinitingnan natin. So, may 42.37 na return. So, buy signal tayo dyan kung kaya mo mag-hold ng medyo matagal. Pero kung hindi, abang-abang ka na sa pullback. So, ayan. So, next natin, DNL. Ayan, DNL. So, DNL. So, bullish na bullish to si DNL, guys. So, RSI nito, ayan, nasa level ng 72 overbought na to. Ayan. So, tinitingnan natin to guys, in long term din, dahil nga yung moving average 200 at saka 50 crossover. So, sinusundan pa siya ng EMA 10 natin at saka EMA 5. So, yung EMA 5 natin may momentum. So, ito, just in case kung mayroon kang hawak nito kay DNL, hold mo na lang. Hold mo lang to si DNL. So, ang target price mo ito. Ayan. So, 15.31% pa.
Kasi nga ito January pa, ito tinitingnan pa natin 'to ng January. Puwede pang, kapag, nabasag 'yan kung ayaw mo pa i-hold, ayan ang tinitingnan natin itong January na 'to, yung level na 'yan. So, kasi, alam naman natin na nagkaroon tayo ng pandemic, ang pinakamagandang tingnan, ang sinusundan ko talaga January guys 'no. Yung March kasi nung pagpasok ng January, December kasi nagsimula yung pandemic sa China. So, ito ang tinitingnan ko, January muna sa Pilipinas, ito yung mga possible na kikitain mo pa dito kay DNL. So, ayan guys 'no. So, hold lang kung kaya, pero kung wala kang average dito, wala kang base, 'wag mo ng pasukin, ayan. So, next natin si Dito, ayan. So, alam naman natin 'to si Dito, trending na stock 'to. So, lagi 'tong, may mga supporter. Ayan, huwag ka na maghang dito, bilisan mo, ayan. So, huwag mo papasabikin na yung iba, ayan. Next natin. Ayan, so dito ang RSI nito, may momentum pa rin dahil nasa 55. MACD nito wala pang, may momentum yung MACD pero wala pang sign of reversal. So medyo aabutin pa ata mga 4 o 5 araw 'to bago mag-crossover. So hintay lang tayo diyan. So, bodega lang. So hangga't ganito. Ngayon, kung gusto mo mag-position dito, buy near 6.3. Buy near 6.3 ngayon kapag tranches buy lang tayo guys 'no. Ibig sabihin ng tranches buy, so mga 10% lang muna ang buy mo sa 6.3. Ngayon kapag bumaba sa 6 pesos, buy ka ulit. Ngayon kapag nag-dip ng 5.3 or dito sa 5.5, buy ka ulit ng, 10%. So halos tatlong 10%, 30% na ng buying power mo. So ganun lang. So bullish pa rin 'to si dito gawa nung moving average 200, 100 at 50 nasa ilalim. So crossover din ng 200 tsaka 50 ng 50 yan, 'no. So ang pinaka maganda dito guys na aabangan mo kung medyo duda ka lang, puwede ka rin mag-buy ka muna ng mga 10% dito. Ngayon kapag nag-dip puwede ka rin mag-buy. So may mga yung mga style dito guys, yun yan, 5.3 kapag nag-dip puwede mag-buy, ₱6 puwede kang mag-buy. Ngayon, kung gusto mo naman na may momentum na, hintayin mo 'tong ₱7 mabasag. Kapag nag-close above ₱7, dun ka palang bumili. So yun ang ibig sabihin kapag nag-close above ₱7, may momentum na 'to si, dito. Pero sa ngayon may momentum pa naman siya kaso nga lang hindi pa siya yung parang sinasabing priority ng mga traders kasi bising-busy pa yang kina Asian, kina Green, kina MM, yung mga umaakyat na mga stock ngayon kay MRC, bising-busy pa yung mga traders natin ngayon. Kapag wala na, kapag tapos na yon, so maghahanap na naman ng mga iba yun. So medyo ito, yung style mo lang dito, position lang, 'wag mainipin. So ngayon, para sure ka, ang tranches buy lang, yung mga 10%, 20% ng buying power mo, ayun. So yun lang gagawin mo diyan. So hintayin mo lang after 1 week o maximum 2 weeks, ayan. Next natin MM. So si MM guys, overbought na 'to guys 'no. So ayan, so sa tingin ko gagawa pa 'to si MM ng isa pa kasi itong pinaka-higher niya. Ngayon kapag nabasag 'to na 87, possible 'to na MM gagawa ulit ng panibagong all-time high. Ayan guys 'no, kasi yung RSI niya, so wala pa sa all-time high na RSI, ito pa lang na 87. So nandito pa rin siya ulit kapag galing niya sa retest ng, 4.5, ayan. So bullish na bullish pati net foreign mga may pumasok. So ang tinitingnan natin dito guys, 'yan. So iniintay pa rin natin na magkaroon pa ulit ng isang, malaking candle bago mag-pullback. So pero kapag, nauntog na talaga doon sa 87 ba na RSI 'yon, matik na 'to. Ang tinitingnan natin dito sa part na 'to na 4.69, 4.5, diyan siya mag-consolidation. Ito ang pinakamaganda dito guys, abangan niyo ang consolidation kung sa part na 'to na 4.5 kung wala kayong base na gusto niyong pasukin si MM for long term, 4.5 niyo abangan. Ngayon kung medyo gusto mo na talaga pasukin 'to sa MM, buy ka lang at least mga 10% lang ng buying power mo. Ngayon kapag nag-dip, buy ka ulit ng 10%. So ganun lang, tranches buy ka lang, paunti-unti lang yung buy mo. So wag mong, i-all in agad dito baka mamaya mag-dip ng 4.5 ay baka mapa ka.
So ayan, so ang tinitingnan natin dito, tulad pa rin nito 'di ba guys 'no, nag-up siya, nag-up siya dito, eh, ayan 'no. Pagkagaling niya sa down, nag-up siya ng 52%, ayan. Ngayon pagdating dito nag-consolidation na mahaba, mga isang buwan ata 'yan, dito nag-up siya ng 77%, ayan guys 'no. So tinitingnan natin na mag-consolidation para maging healthy. So ayan, so umabot ng 46 days. Kung ito nag-up ng ano, task ko pa pala, ayan, yan sa part na 'to, ayan. So nag-up siya ng 55% dito, 76% na do'n sa closing. So tinitingnan natin possible itong ano, itong consolidation dito sa part na sa 4.5 kasi ito, kung titingnan ko 'to, guys, wave 1 pa lang 'to, si MM. So kung sakali, hindi a-analyze ko lang mamaya guys 'no, kasi nga possible ito pag galing sa ano, Elliott wave. So mahaba yung consolidation, wave 1, so magkaroon muna siya ng wave 2 na retest sa 4.5 bago magkaroon ng wave 3. So ayan, kasi gagaling yan lang sa downtrend, eh. Ito, tapos so consolidation wave 1. So ayan guys 'no. So aralin ko ulit yung MM guys, yung wave, Elliott wave nito. So medyo nakalimutan ko yung ano, yung, tawag dun, yung rules ng, MM pag ng ano ng rules ng Elliott wave regarding dito sa pagkagaling sa downtrend. So check natin guys 'no. So ayan. Next natin si BLL. BLL, so ito guys na-discuss ko na rin 'to nung nakaraan. So tinitingnan natin 'to ng mga possible na mag-up nga ngayong week na 'to. So nag-up na siya. 7 na yung RSI. Kung wala kang base nito guys, huwag niyo nang habulin 'to si BLL kasi masasaktan ka dito kapag wala kang, base na or average na maganda. Net foreign may pumasok. Ngayon kung tinitingnan mo siya long term, maganda siyang gawing long term kasi moving average 200 nasa ilalim na ng candle. Ngayon kung sakali ma-break 'to, hintayin mo ang breakout, gusto mo pondo ka ng mga 10% lang ng buying power mo, hintayin mo 'to ma-break na 4.38. So ayan, yung level na yan. So once na na-break yan, ang target mo kung long term ka naman itong level na 'to. Ayan, so may return ka na 50% kapag naka-entry kay BLL. So yan ang tinitingnan natin in long term. Tsaka isa pa, yung convincing power dito para gusto mong pasukin, itong volume na 'to guys. Bakit may ito mga question kasi lagi dapat kapag nakakita kayo ng isang stock, bakit mayroong ganong volume? Hindi naman ganong kataasan. Tingnan mo yung volume guys na. So 5.23% lang yung inap niya. Pero ang laki ng volume. So yun ang mga dapat mong aalamin bakit may significant na malaking volume. Ano ang meron ang stock nito? Yun dapat ang tinitingnan nyo guys, no? Tapos merong lumabas ng news siguro, bakit siguro nagkaroon ng malaking um, volume dito dahil nagbodega na, dahil after niya naglabas nito 2 days ago. Ayan no. So alos dito pala siya November 18 o 17. Okay. So next tayo. Next tayo si Cebu next. Yes, abag na. Okay. Okay. So, Cebu. So, kung hindi ka nakaantabay sa channel ko, kung bago ka lang guys, so kung ngayon mo lang nakita sa Cebu bakit uma-up, so na-discuss ko na rin 'to sa mga potential na pwede mong i-buy and hold. Kasi ito si Cebu, ino-hold ko rin talaga na matagal ito kasi nga may nakikita akong maganda rin dito kay Cebu. So, hindi ko siya tinitingnan ng isang linggo lang, 2 linggo lang, tinitingnan ko ito ng 6 months. Guys, no? So, unang tinitingnan ko diyan yung breakout, gusto ko makasabay sa 54.04 kasi ang unang-una blue chip 'to, si Cebu. Unang-unang tinitingnan ko diyan blue chip diyan. So, nakapondo na ako ng maganda diyan. So, nakapwesto na ako diyan dahil nga nakita ko ito may volume. Bakit may volume na malaki? Ayan. So, alam naman natin na by December o baka by January maganda na yung labas ng vaccine. So, isa yung tinitingnan ko.
kay Cebu. So, tinitingnan ko siya in 6 months o 1 year na pwede ko siyang i-hold. Ngayon, pangalawa guys, ito. So, January to, di ba? Ayan. Itong price dito sa level na to, 77.84 yung return. Yan ang tinitingnan ko sa kay Cebu muna, no? So, ngayon, after mabasag yung 54.04, ang next resistance natin dito sa level na to. Ayan. Yan yung level na yon. So, kaya mong i-hold to, i-hold mo lang to si Cebu. Ayan. Kasi alam naman natin, hindi pa naman siya full operation kay Cebu. So, kung long term iniisip mo, hold mo lang siya, buy ka lang in any price, hold mo lang siya ng matagal. Ngayon, pero kung ang diskarte mo lang dito, buy and hold ka lang ng mga 2 days, overbought na to guys, no? Medyo, ano ka na, medyo alalay ka na. Kasi ang tinitingnan natin dito, ang kalaban mo dyan, yung time frame. So, medyo matagal-tagal ang hold dyan kay, kay Cebu. So, next natin si PHR. Ayan. So, PHR, RSI nito, ayan. So, maganda pa HR nito, 56 ang RSI nito. So, net foreign may lumabas, MACD bullish na bullish. Ayan. So, titingnan natin guys yung price movement nito. So, halos consolidation muna siya dito sa sa 2.86. Actually, maganda to guys dahil nagko-consolidation siya muna diyan sa level na 'yon, no? So, ayan, bullish na bullish siya dito pagdating kay Heikin Ashi, no? Ngayon, dito guys, ang pinakamaganda dito kapag mga ganitong stock, so hintayin mo na lang yung moving average bumaba na 200 kasi yung moving average 50 at saka 100 crossover na maganda yan, ibig sabihin sa isang stock para sa akin guys, no? Kasi bumibili ako ng isang stock kapag yung moving average nasa ilalim yung 100 moving average, lalo na kapag yung moving average 200 nasa ilalim na ng candle. Yun ang maganda kapag tinitingnan mo siya in long term. Ngayon, dahil 56 pa lang yung RSI nito, bigyan mo lang ng time to ng at least mga ilang linggo. Possible naman mag-retest ulit dito yan sa 3.2. Kaya kung mainipin ka, pwede ka mang gawin mo dyan, sell 50%, ayan. Tapos ayaw mo na yung 50% lumarga. Next natin si ASEN. Madami pa ba ito? ASEN. So ito hotspot to na na stock. So sayang nanginayang ako dito sa average ko. 2.83 yung average ko dito. Sayang. Hindi ko na-hold yun guys. So nandito pa yung sa level na to, yung breakout dito eh. O yung unang mga breakout na yan. So mga 84% mga 80% lang. Sayang, no? So naging busy kasi ako sa isang stock eh. Yung RSI nito guys 83. So ito 84. Ngayon kapag gumawa pa, nabasag tong 84, possible panibago ulit na RSI yan guys, no? So MACD, yung net foreign may lumabas, MACD bullish na bullish yan guys. So wag na natin tingnan yan. Yan, ang pinaka-idea dito kay ASEN guys. So kung may hawak ka dyan, ano mo lang, hold mo na lang. Or kapag medyo kinakabahan ka dito na baka bumalik agad, ang gawin mo dito 50% sell ka agad, tapos yung 50% hayaan mo nang umakyat. Patuloy i-trend follow mo na lang siya. Ngayon, dahil nag-trend follow ka, kung kaya mo naman tapos sa pullback, kapag nag-pullback siya, saka mo ipasok ulit yung 50% na nilabas mo. Pwede rin ganun na style na diskarte guys. So, depende sa'yo kung paano mo i-discard yan yung ma-maximize mo yung gain mo kay ASEN. Ngayon, ang pinakamaganda dito guys, kung may hawak ka ditong shares, yung SRO na maganda yung SRO na yun guys. So, at least may chance ka makabili ng times 11 ng hawak mong shares, no? So, 1:11. So, ganun nga. So, just in case sa pullback, 4.52 or 4.45. Ayan, ang tinitingnan natin. Kasi ang tinitingnan ko dito guys, solid nitong level ng 3.94 or 4 pesos itong box na to. Ang tinitingnan ko diyan na solid kay kay ASEN. Itong part na to. Yan. Yung part na yan guys, itong part na yan. Yan tinitingnan solid. Diyan sa level lang possible yung pullback. Kung magkaroon man na sa 4.45, yan ang maganda kung sa 4.45. Ano guys, no? So medyo lang
Pahatibayin lang ng ano 'to, ng dibdib 'to sa buy and hold. Kasi may future naman talaga 'to si Eisen. Kung kaya man i-hold na matagal, hold mo na lang. So ayan. So all-time high na yan guys, no? Si Eisen. So wala nang resistant yan, napakagaan ng itulak yan. So next natin si Green. Green. Ayan. Ito si Green, buy and hold din to guys. Mac din ito, bullish na bullish. Overbought na to guys, nasa 70 na yung ano nito, yung RSI, yung net power nito, kita mo naman panay-panay yung pasok. Buy and hold to. So tinitingnan natin to in long term si Green. So hindi natin tinitingnan to ng short trend kasi uptrend tong stock na to guys, no. So ilang beses ko na dinidiscuss to na uptrend, ayan. So uptrend to, buy and hold lang to. Hangga't hindi nababasag yung trend line na to, na puti na yan, huwag mo siya i-sell. Ngayon, kapag okay ka na sa profit mo, i-sell mo na. Ano? So, manage mo lang yung kung saan ka masaya na gain, i-manage mo lang. So, kapag mga ganito, mga investors, tinitrend follow yan hanggat hindi nababasag yung trend line. So, kapag nabasag yung trend line, ayan, doon pala magsisell. So, bullish na bullish to. So, any price pwede ka pumasok kung buy and hold ang diskarte mo. Pero kung chupet lang, buy near 2.56. Ayan. Next natin video. So, I'm sorry guys kung medyo mabilis, no? So, medyo madami din kasi yung stock na ina-analyze natin para doon sa mga previous na nag-request. So, kinu-continue ko lang to. So, video, MAC din ito. Bullish na yan guys, no? Ayan. Tapos, RSI, check natin. So, ayan. Over, ano na to guys, ha? Kumbaga sa 67, 65 kasi nagsisimula ang ano tranches sell or yung selling, pagsisell ng isang stock, 65 pataas, doon na nagsisimula yan. So, kung ang thinking mo, buy and hold ng medyo matagal, pwede ito sa'yo. Pero kung ang thinking mo, mga 2 days lang, 3 days lang, 1 week, so, it's up to you guys. Ano mo lang, yung risk management nyo, ano nyo lang, i-control nyo kung kaya nyo kunin to sa 99 pesos or dito sa mas malapit sa 98.82, kunin nyo kapag nag-bounce ulit o nagkaroon ng buntot. Pero kung long-term perspective ka naman, at least i-hold mo siya ng mga, sabi natin, hold mo lang siya ng mga 6 months o 1 year. Kasi nga, tinitingnan natin dito, itong January guys, no? Ayan. Ito yung January. So, bago siya nagkaroon ng pandemic, no, sa China. So, March na tayo sa atin nagsimula eh. Yan ang tinitingnan natin guys, no. Ayan, teka lang. Lagay natin, ilang percent to. Ayan. Dito sa level na to, 54% return sa'yo. Ngayon, kung kaya mo naman siya i-hold ng 6 months or 1 year, bukod pa dyan, itong level na to, yung breakout, kailangan magkaroon siya ng breakout dito sa consolidation. Kasi, kailangan makalabas siya dito sa consolidation niya, sa breakout niya. Dito, nagkaroon siya ng consolidations na maliit, pero na-break niya na yon. So, itong pinakamalaking consolidation pattern ang tinitingnan natin. Dapat mabasag niyan. Ngayon, may good volume naman siya. Kaya dapat ang discard mo dito, buy and hold lang kay BDO. So, mahirap ko din kasi i-chupit to, ilaruin siya ng mga ilang araw lang, dahil nga hindi ito ganong stock na nag-up na mga 10%, nag-up na mga, mga 20%, hindi. Ayan. Ito, nagkaroon na siya ng nag-pump na 11.12%. So, ayan. So, mga bihira lang, makikita mo sa kanya. Ito, base itong 15.70, base ito doon sa pagkalaglag niya. So, normal yan. So, ito, makikita mo dito, maliit na lang tinataas niya. Ayan, no? So, wala na mga 10%. Ito, check natin kung 10% to. So, 4% na lang din to. So, wala na. So, ganun lang taga ang blue chip, mabagal, no? So, kailangan mahaba ang pasensya mo dito. Kapag bumibili ka ng blue chip, tandaan nyo guys, kailangan yung pasensya mo mahaba. So, next tayo, Ani. Ayan. Ito si Ani guys, buy signal tayo dito kay Ani, pero buy and hold to si Ani guys, 58 yung RSI. So, maganda pa to. So, may momentum pa. MACD, ayan, bullish na bullish.
So, net foreign may walang pumasok. Check natin yung earnings nito. So, may earnings pala to ng 32.74 million. So, okay earnings. Ang sikreto lang dito kay Ani, buy and hold. Kasi nga yung moving average 200 tsaka 100 at saka crossover ng 50 sa 200 tsaka 100, buy signal na yan guys, ibig sabihin na yan. So yun ang mga dapat mong i-hold, ang mga at least mga kaya mong i-hold dito ng mga 6 months, 1 year, hold mo siya. Pero kung may iniping ka, maghanap ka ng medyo malikot na stock. Yan. Kung gusto niyo mag-earnings ng after 2 days, after 3 days, maghanap ka ng isang stock na malikot pero napakataas ng risk nun guys, no? Tandaan nyo, the more na mas malikot yung stock na inahawak nyo, mas mataas yung risk nun. Pero hindi, tulad nito, medyo mabagal, so maliit lang din ang risk nito. So, hindi ka siya ganun ka, taas yung risk mo. So, buy signal tayo dito kay Ani in any price. Wag lang mabasag yung 7.65 kasi kapag nabasag yung 7.65, sell signal tayo dyan. Ayan guys, no? Next natin, AGI. Ayan. Si AGI. So, AGI may pumasok na 4.99 na net foreign. So, MACD bullish na bullish. Yung RSI nito guys, ayan, overbought na to, 79. Ayan. So, ito long term natin tinitingnan to kung kaya mo siya i-hold. So, crossover ng 50 at saka 200 na yan, nasa ilalim. Ngayon, yung January nito, ayan, tingnan natin yung sa January nito. Lagyan natin ng resistance dito sa January, ayan. So, ito December, ayan sa level na to. Lagyan na lang natin dito sa pinaka resistant na to, ayan. Yung level na yan. So, dito guys, ang tinitingnan natin dito, kung kaya mong i-hold siya, medyo unti na lang kasi yung profit mo dito eh. Kung i-hold mo siya January, ayan no, 22%. Yan, kasi nga, dinidiscuss ko pa to noon dito sa level ng 7 pesos nung nagkaroon siya ng consolidation. Ayan no. So, meron ka na dapat na 41.03%. Ayan yung mga discussion ko that time. Balikan niyo yung video ko, yung mga last October 2, ayan, onward. So, didiscuss ko dyan, buy signal yan sa area na yan. Yung iba nga, nakabili pa dito sa area na to eh. So, nakabili din ako sa area na yan, kaso nag-sell din ako dito sa area na to dahil nakikita ko magkakaroon ng consolidation. Pero bumalik din ulit ako dito. Pero, ano na lang guys, no? Manage nyo lang yung risk nyo kay AGI. Kung long term ka naman tinitingnan mo at tinitingnan mo yung dividendo nito, ayan, so, wala pa siyang dividendo dito nakikita, oh. So, medyo matagal ang dividendo, every year to, ang dividendo. Ayan guys, no? So, manage nyo yung risk nyo dito kasi overbought na to si AGI. Kung wala kang magandang base, huwag mo nang pasukin to. Pero kung may base ka, pwede ka tranches buy ulit, no? So, kung tatargetin mo tong 12 pesos na to or itong level na to muna, itong 11 pesos, yun ang target mo. Pero kung medyo sa tingin maliit na lang yung return sa'yo, di maghanap ka lang naman ng ibang stock. Ayan. Ayan guys, so CHP tayo next. CHP, bilisan mo naman. Ayan. So CHP, so ang SI nito guys, so maganda pa ang SI nito guys, 63. Ayan. Tapos yung MACD nito, bullish ang MACD nito guys, at saka yung itong price action niya. Ngayon, mayroon siyang lumabas na 2.02 net foreign, ayan. So, volume niya, so maliit lang din ang lumabas sa kanya, so around 21.95 3 million. So, dito guys, yung tulad ng discussion ko, ang nakikita ko maganda kasi dito kay CHP, kung kaya mo siya i-hold ng matagal guys, i-hold mo siya. So ito, kita mo naman to, kung nasusundan niyo yung mga video ko regarding kay CHP. So ito yung trend line na to. So umuupo na lang siya sa around 1.71. Hindi niya na nga niretest to. Ang low nito 1.72.
So, maganda kung makikita nyo, yung mga dating support, lumalapit siya sa 1.4 ngayon, lumapit siya sa 1.5 ng part na to, ngayon nagwa 1.55. So, unti-unti siyang umaakyat. Unti-unti siyang umaakyat kung mapapansin nyo lang. No? So, ito yung tinitingnan natin dyan. No? Unti-unti siyang umaakyat. Hindi siya ganun kalikot na stock, pero unti-unti siyang umaakyat. Ayan guys ang tinitingnan natin dyan, no? So, gumagawa siya. Kung just in case gusto mo bumili, check mo lang kung makakuha ka sa 1.7, kunin mo. So, buy and hold lang dito. Medyo matagal-tagal ang hawakan dito. So, matagal-tagal lang ang galawan dito kay CHP. Bawal mainipin. Kung mainipin ka, doon ka sa stock naman malilikot. Ito kasi hindi masyadong malikot na stock na to. So, ilo nga pala sa mga kasama ko sa group chat, sina Boss Edge, Boss Richard, Boss Dan, tsaka sina Boss Robert, sina Ma'am Grace, sina Ma'am Connie, ayan, sino pa ba yung mga holders nito? Sa susunod, yung iba. So, banggitin nyo lang guys yung holders ng mga CHP at babanggitin ko kayo dito sa mga CHP. Yung mga binanggit ko, solid na solid kay CHP yon. Antitibay. 2 buwan na ata, inahawakan. So, magaganda naman average yung mga yan. Kaya, okay na safe ka na kaysa tumawid ka pa sa ibang stock. Hindi ka pa safe. So, C, ayan. So, check natin, parang wala na ata momentum to si C. So, 50. Ang na momentum pa naman si C. Ayan, net power may lumabas. MACD nito, wala pang sign of reversal. Pero napakadali na to. Siguro mga next week, hintayin mo lang mga maximum ka ng 2 weeks, mga ganitong MACD, yung ganitong style. So, ang pinaka-idea dito, kung wala kang gusto mong pumasok kay C, kung kapag gusto mong pumasok na may momentum, kailangan mag-close above 6 pesos. Ngayon, kung gusto mo, bago magka-momentum at gusto mo magkaroon ng pondo muna, buy near 5.31. Ngayon, kapag nabasag yung 5.31, abang ka na lang dito sa 5 pesos. Yan. So, ang tinitingnan natin yung consolidation muna dito sa level na to. Around 5.31 hanggang 6 pesos consolidation dyan sa level na yan. So, hanggat nagko-consolidation dyan sa level na yan, magandang pangitain yan. Kahit mag-consol siya ng mga 2 linggo bago siya mag-up, para magkaroon siya ng strong base bago doon sa panibagong pinakabago na naman na all-time high. Ayan guys, no. So yun lang. Kapag may momentum, gusto mong pasukin to, dapat close above 6 pesos. Next natin si Tugs. Ayan, si Tugs. Ito si Tugs, kasama to dun sa guys, nun sa potential stock upside natin. So I hope na nakakuha kayo dito ng idea kay Tugs. So buy signal pa rin to si Tugs. Ayan guys, no, kasi ang RSI nito, ayan. So 64, may 75 naman na history o 76. MACD nito, ayan. So bullish na bullish. Net foreign, itong tinitingnan ko lagi kay Tugs. So bakit dati-dati wala nang masyadong pumapasok ng net foreign, pero kita mo, akyat ng net foreign. So magandang earnings niya, 13.56 million. So ito yung trend channel na ginawa natin guys, no. So nauuntog siya dito, nagkakaroon siya ng consolidation. Ito maganda para maging healthy. So kung titingnan mo, kung makakuha ka ng dip na tulad nito na 1.45, diyan ka kumuha. So nire-retest niya yung 1.45. Hindi niya na kinukuha tong 1.42. Ngayon, kung makakuha ka malapit sa 1.42, mas maganda. So ayan. So kung hindi ka nakasabay sa akin dito sa mga discussion ko kay Tugs, 1.35 pa lang by signal, ayan. So 11.55% ka sana, no? So ayan, kung may hawak ka dito, hold mo lang. So mababa pa naman yung RSI niya. Kaya pa. So sa tingin ko kaya niya pambasagin yung 1.55 na yan. Tsaka yung pagdating sa moving average 100 to 250 crossover, long term tinitingnan natin, pwede siya. Kasi ito yung moving average nandito sa ilalim. So dahil nga nasa 64 pa lang, kaya pa tong just in case mga 85 yung RSI, kung kaya niya mag 85, kaya itong basagin na 1.88. Or
Kapag umabove siya ng 1.55, consolidation na lang muna bago 1.88. So, ano lang, patience lang talagang ano, ang key dito sa stock market guys. Mas mahaba ang ano mo, pasensya mo, mas maganda. Pero kailangan may magandang entry ka, magandang position. Hindi yung mahaba nga pasensya mo, pero mali naman yung ano mo, yung position mo, yung entry level mo, wala rin. Mas lalo kang mainip, ano ka dun, mai-stress ka lang. Mas maganda, maganda position mo, mahaba pasensya mo. Yun lang dito guys, no? Ayan guys, I hope guys may na-share akong idea sa inyo. Sana guys, huwag niyong kalimutan yung like natin at saka subscribe at saka i-share niyo lang sa iba. Maraming salamat guys.